Kanina ko pa inuuntog ang ulo ko sa mesa. Hoy, Tini Winnie, anong ginagawa mo? Napaparaning ka na bang talaga? Angie said, while arranging the files in the table. Angie, ipapaputol ko na ang ulo ko. Ang sakit-sakit eh. Kanina pa tong umaga. Simula ng pagkagising ko, ang sakit na. Kababalik lang namin sa Bora. Grabe, buong oras sa airplane kami. Natutulog lang ako. Di ko tuloy nakausap masyado si Echo. Pagkarating namin, pumunta siyang opisina. Kaya nagpahatid na lamang ako sa shop. Tigilan mo na nga yung ginagawa mo. Akin na, ako nang puputol sa ulo mo. Tumayo si Angie at naglakad patungo sa akin. Kinuha niya iyong gunting. Seriously, Ange? Tumigil ako sa paguntog sa ulo ko, pero hinawakan ko pa rin ang ulo ko. Angie naman eh, huwag ka nang mag-joke. Mas lalo lang sumasakit. Sabi ko, ganoon. Ikaw pa ang galit. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magpakalasing ka sa Bora? Hala sige, magdusa ka dyan. Kita mo na nga masakit ang ulo ko. Tapos ganyan pa si Angie. Napaiyak naman ako. Sorry na Ange. Di ko naman sinasadya eh. Ang sakit lang talaga ng ulo ko. Tapos kagabi, hindi ko naman namalayan. Nalasing na pala ako. Alam ko, nag-truth or dare kami. Tapos lagi ako natuturo ng bote. Alam ko lang masaya, maingay, malamig. Tapos biglang nagising na lang ako. Nasa kama na sa hotel. Habang si Echo, doon naman natutulog sa sofa. Siguro dinala niya ako roon. Pagkatapos ng laro, hala, bakit pa hindi ko maalaala? May nilipag naman si Angie sa table ko. O ito, inumin mo. Ganyan talaga pag first time magka-hangover. Gusto kong papugot ang ulo. Napatiro ay pa ako sa care ni Angie sa akin. Salamat, Ange. Tapos ininom ko na ang binigay sa akin. Ang pait pala. Kaya sa susunod, huwag ka na masyadong uminom. Buti kasama mo si Echo. Kung hindi, baka saan ka na napadpad. Tumangutango naman ako. Okay pa lang panainom sa akin ni Angie. Maya-maya lang kasi, medyo nawawala na ang sakit ng ulo ko. Wow, Angie, ang galing mo talaga. Pero wala ka bang pampabalik ng memory dyan? Para kasi, may importanteng nangyari na nakalimutan ko. Hay nako, Tini Winnie, normal lang talaga ang ganyan. Hindi na alaala ang ginawa kapag nalasing. Pero alakas talaga ng pakiramdam ko na may nangyari eh. Si Echo, para kasi si Echo. Hindi ko talaga maalaala. Ginulo-gulo ko ang buho ko. Bigla namang tumili si Angie. Oh my gosh! Huwag mong sabihin. When you were drunk, kayo ni Echo, sa isang kwarto. Tumango-tango ako. Ano Angie? Ano sa tingin mo ang nangyari? Ano sa tingin mo ang nakalimutan ko? Tinayo naman niya ako at hinawakan sa magkabilang balikat. Tapos nalapit niya ang mukha sa akin. Tinignan ako sa mata ng maigi. Umamin ka nga kasi. Nung nalasing ka ba? Nirape mo ba si Echo? Napakurap ako at tila nawala sa akin sarili. Nirape ko si Echo? Ngayon lamang nag-sink in sa akin yung sinabi ni Angie. So, ginawa mo nga. Isipin mo mabuti. Kasi nalasing ka. Tapos, nasa isang kwarto lang kayong dalawa ni Echo. Tapos sigurado, naka-t-shirt lang iyon. Hindi kaya nung nakita mo ang abs niya, sinunggaban mo na lang siya at wala na siyang nagawa. Nalaki ang aking mga mata at talaglag ang aking panga. Yung abs na Echo. Hala Ange, na-rape ko nga ata si Echo. Na-rape ko siya. Kaya siguro pagising ko, natulog siya malayo sa akin. Tapos kanina pa si airplane, parang naiilang siya at hindi makatingin sa akin. Ito siguro ang dapat na maalaala ko. Pero nakalimutan ko talaga kanina. Bigla naman akong binatukan ni Angie. Aray naman Angie oh. Gusto mo atang sumakit ulit ang ulo ko. Alam mo, Tini Winnie, minsan, nagtataka talaga ako kung bakit naging kaibigan kita. Hinimas-himas ko ulit ang ulo ko. Ang sakit ng batok ni Ange. Dinaig pa ang Amazona. Seriously, naniwala ka ba talaga sa sinabi ko na nirape mo si Echo? Niloloko lang kaya kita. Natatawang sabi ni Angie. Ha talaga?
Pero hindi kaya ni-rape ko talaga siya. Posible kasi talaga eh. Oops, tama na yan. Ang sakit na. Paano naman kasi? Mukhang babato ko na naman ako. Sinangga ko na lamang ang kamay ko kung sakali. Mananakit na naman siya. Hay nako kasi. Tama na kaya kaipalan mo. Let's get down to business. Akin na. Nag-stretch siya ng kamay sa akin. Ha? Tinaasa man ni Angie ang kilay. Inilahad ulit na Angie ang palad. Yung pasalubong ko. Akin na. Nangiti naman ako. Alam mo Angie, minsan, nagtataka talaga ako sa'yo. Kung bakit naging kaibigan kita. Numiti rin siya tapos, nagtawanan kaming dalawa. Ang swerte ko talaga sa mga kaibigan. Gabi na, andito ako sa bahay. Nagluluto ng dinner. Bago ako pumasok, may nakita na naman ako mysterious note sa may pintuan. We know you just returned. Be afraid. Afraid na talaga ako. Sino kaya yung nagpapadala ng notes na yon? Ang creepy na. Andito ka na pala. Ay kabayang bandat. Napaikot ako para harapin yung tao na bigla nagsalita. Hawak ko pang sandok na parang espada lang. Hala, si Echo lang pala. Nakakulot naman ang noo na parang nagugulhan. Kung matatawa o matatakot sa akin. Hahampasan mo ba ako ng sandok? Hindi ah. Todo iling ako at binaba ko ng sandok. Sorry naman, nagulat lang ako. Kanina ka pa ba dyan? Tumingin lang siya sa akin. Akala ko walang tao. Wala kasing baliw na sumalubong sa akin sa pinto. Sabi niya. Tapos naglakad papunta sa may ref at kumuha ng tubig. Hala, galit ba siya? Kasi hindi ko siya ng salubong. Sorry naman. Iniisip ko kasi kung sino ang mga nagpapadala ng notes. Hindi ko tuloy siya napansin. Uy, Echo, galit ka ba? Uminom lang siya ng tubig. Sorry na. Kumusta nga pala sa office? Kumusta yung kaso na hinahawakan mo? Nagkita na ba ulit kayo ni Tom? Naglakad na si Echo papunta sa dining table at umupo. Hindi pa rin namamansin. Gutom ka na ba? Wait lang ha. Maghahanda na ako. Hindi pa rin siya sumasagot. Nilagay ko na sa table ng food tapos nag-start na kaming kumain. Di pa rin nagsasalita itong lalaking ito. Grabe, nagtampo ka agad. Echo, masarap pa ang luto ko. Kain lang siya ng kain. Di tumitingin sa akin. Nasarapan ka no? Di ba ang galing ko na magluto? No reaction pa rin. Uy, salita ka naman dyan. Baka matuyo ang laway mo, sige ka. Wala pa rin sagot. Yuhu, pogi, waps, macho, papa ball. Mamansin ka naman dyan oh. No reaction. Talent siya yata. Ang hindi mamansin. Ano kayang gagawin ko? Alam ko na. Sumigaw ako. Bubu, bubu. Napatigil siya sa pagsubo at napatingin sa akin. Hoy, ikaw ha, bubu. Namiss mo ang nickname mo no? Super smile ako sa kanya. Kasi nakatuon ang kanyang atensyon sa akin. Tinignan niya ako na masama. Parang may internal debate siya. Kung sisigawan ba niya ako o hindi na lang ulit papansinin at hindi na nga lang niya ulit ako pinansin. Aba matibay, akala mo, papayag ako hindi mo pinapansin. Tunuro ko siya gamit ang kutsara ko. Sigurado ka ba? Hindi mo ako papansinin, bubu. Last chance mo na to. Di pa rin siya tumingin sa akin. Kailangan ko na atang gawin ang huling plano ko. Tumayo na ako at nilapit ang kutsara sa may bibig ko na parang microphone. Nag-clear throat ako. Game. Ahem, ahem. I love you, boo-boo. And if it's quite alright, I need you, boo-boo, to warm my lonely nights. I love you, boo-boo. Trust me when I say. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galing ko talaga. Kinakausap niya na ako. Dapat lang, no? May dance move pa kasi akong ginagawa. Oh, pretty boo-boo, don't let me down. I pray. Oh, pretty boo-boo. Now that I found you, you stay and let me love you. Boo-boo, let me. Di ko na natapos pa kasi si Echo. Tinakpan na ang aking bibig. Tama na nga. Ang lakas ng boses mo.
Sumigaw na rin siya. Namumula na ang kanyang tenga. Kinakausap na ulit ako. Kahit pasigaw, okay na yon. Maya-maya pa, tinanggalan niya ang kanyang kamay. Ang laki ng ngiti ko. Subukan mong kumanta ulit dyan. Lagot ka ng talaga. Mademure akong tumawa at nagsalita. Sorry na. Umupo na ulit kami at bumalik sa pagkain. Sumiksit ako at saka nagsalita. Bubu, bakit ka ba talaga nagalit sa akin kanina? Kumain na lang siya ulit. Aba, ano to? Take 2. Ayaw mo ba ulit akong kausapin? Sure ka na ba dyan? Napatigil naman siya at tumingin sa akin. Galing ko talaga. Hindi ako galit. Kumain ka na nga lang dyan. Oh, hindi daw siya galit. Pero hindi namamansin. Bigla ko naman naalaala. Teka, kaya ba hindi mo ako kinakausap kanina? Dahil dun sa nangyari kagabi. Napaubo naman siya bigla at parang nabilaukan. Bubu, okay ka lang? Heto ang tubig. Uminom siya ng tubig na binigay ko. Pero ngayon, nakatingin lang siya sa akin. Parang kinakabahan. Si Echo, kinakabahan. Naalaala mo? So may nangyari nga. Nalaki naman ang mga mata ko. Hala, totoo nga ang hinala ko. Narape ko nga siyang talaga. Siyempre, naalaala ko. Akala ko nga, imagination ko lang yun eh. Sabi ko, sorry Echo, minsan kasi. Basta kapag ikaw, sunggab lang ako ng sunggab. Nabitawan naman ni Echo ang hawak na kutsara at tinidor. Napatungo naman akong bigla. Nakakahiya naman kay Echo. Lasing ka lang nun, sabi ni Echo. Kinakabahan ba siya? Oo nga, Bubu, nalasing talaga ako. Tapos kung ano pa yung sinasabi mo. Madami nga siguro ako talagang nasabi. Siguro, tungkol sa abs niya. Tapos, bigla na lamang nangyari. Basta bigla na lang. Tama ka, Bubu. Biglaan lang talagang lahat. Hindi ko naman talaga sinasadya. Tapos, basta ikaw ang may kasalanan. Kasalanan mong lahat. Inaamin ko namang talaga. Ako ang may kasalanan. Alam ko, Bubu. Kasalanan ko talaga. Sorry na. Sorry na. Tumahimik lang siya. Kaya tinaas ko na ang ulo ko at tumingin sa kanya. Nakakunot na ang kilay ko na parang iniisip ko kung ano nasa kanyang utak. Tumayo siya. Sige, basta. Wag mo na ulit babanggitin. Wag mo na rin sasabihin sa iba. Kung hindi, lagot kang talaga. Pinapatawad niya ba ako kaagad? Kanina, nung hindi ko siya nasa lubong, nagtampo ka agad. Pero ngayon, na-rape ko siya. Wag ka lang sasabihin. Okay na? Sure ka, Bubu? Ganun lang. Di ba dapat? Nagagalit ka sa akin ngayon. Nag-iwas naman siya ng tingin. Well, since inamin mo naman talaga na ikaw ang may kasalanan, sabi ni Echo. Oo, promise. Kasalanan ko talaga. Wala ka namang ginawang masama eh. Hindi naman niya kasalanan kung masyado siyang gwapo. Kaya na-rape ko siya, di ba? Mabuti na yun nagkakaintindihan. Medyo nangingiti na siya. Mabuti naman. At hindi na siya masyadong galit sa akin. Minom lang siya ng tubig. Tapos, nagsimula ng tumalikod. At naglakad papunta sa kanyang kwarto. Pero nagpahabol pa ako ng sorry. Sorry talaga, Bubu ha? Sorry. Pinagsisisihan ko talaga ang mga nangyari. Bigla naman siyang tumigil sa paglalakad at humarap sa akin. Pinagsisisihan. Gulat niyang sabi, hala, bakit parang bigla siyang nainis? Siyempre, pinagsisisihan ko, Bubu, hindi ko naman talaga ginusto yun eh. Humarap ulit siya sa akin. Sinasabi mo ba, hindi mo yun nagustuhan? Bakit pa sigaw na naman ito? Akala ko ba okay na? Hala ka kasi, ano naman ginawa mo? Gawan mo yan ng paraan. Totoo, Bubu. Hindi ko talaga ginusto yung nangyari. Kaya promise ko sa'yo, Bubu, hindi ko na inuulitin. Nalaki ang kanyang mga mata. At ayaw mo pa talagang mauulit. Eh bakit, Bubu? Gusto mo ba yun ulitin? May sinabi ba akong ganon? Wala naman, di ba? Tapos tumalikod na ulit siya
at naglakad palayo. Hala, wait lang. Teka, Bubu. Bakit ka ba nagagalit? Di ba? Nag-sorry na nga ako. Saka, wag mo nga akong kausapin. At di ba sabi ko, wag mo akong tawaging Bubu. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan at narinig ko pa ang malakas sa pagsara ng pinto ng kanyang kwarto. Ano bang nasabi kong mali? Bakit nagalit na naman siya? Kanina okay naman. Tinatawag ko pa nga siyang Bubu. Palpak mo talaga kasi. Niligpit ko na ang pinagkainan at nag-shower, nagbihis at nag-ready ng matulog. Nakahiga na ako sa kama ko pero paikot-ikot lang ako kasi naman di ako makatulog. Ayoko talaga nang nagagalit sa akin si Echo. Dapat mag-sorry ako na mag-sorry hanggang sa mapatawad niya ako. Kaya tumayo ako at nagsuklay. And once again, andito na naman ako sa harap ng kanyang kwarto. Go Cassie! Go Cassie! Kaya mo yan! Kumatok ako. Bubu, Echo, tulog ka na ba? Walang sumagot. Baka tulog na. Tulog ka na ba talaga? O nagtutulog-tulugan ka lang? Walang sagot. Feeling ko, tulog-tulugan lang. Uy, Echo, magsalita ka naman dyan, oh. Kausapin mo naman ako. Walang sagot. Grabe, matampuhin talaga si Echo. Di ba dapat kami mga babae ang nagtatampo? Tapos ang mga lalaki ang manunuyo? Kahit ako lagi ang manuyo, okay lang. Basta wag lang siyang magalit. Yung totoo, may period ka ba ngayon, no? Kanina kasi, naiirita siya. Then walang kibo. Then ngingiti. Then, galit na naman. Hala, dinigit ko tuloy ang tenga ko sa pinto. Kahit mahina, narinig ko ang boses ni Echo. Echo, gising ka pa no? Umamin ka. Narinig ko ang boses mo. Huy, wala na namang sagot. Hala, dinedma na naman ako. Anong gagawin ko ngayon? Maglupasay kaya ako? Uy, Echo, please. Please, sorry na talaga. Huwag ka na namang magalit, oh. Hindi ko naman talaga sinasadya. Di ba sabi mo, nalasing lang talaga ako. Di ko naman ginustong rapin ka eh. Promise, hindi na talaga mauulit. Kasalanan ko talaga. Hindi mo naman kasalanan kung masyado kang gwapo. Di ba? Sorry. Sorry na talaga. Muntik na ako masubsob kasi naman si Echo. Binuksan bigla ang pinto. Nag-i-emote pa ako doon sa may pinto. Pero at least, napalabas ko siya. Anong sinabi mo? Seryoso nitong tanong sa akin. Ha? Anong sinabi? Nung sinabi mo kanina, naiirita na ulit si Echo. Sabi ko na nga ba, nakikinig siya sa paglulupasay ko. Sorry. Yung sinabi mo bago yan. Nagtatanong na sabi ni Echo. Masyado kang gwapo. Yung sinabi mo bago pa yan. Alin? Yung sinabi ko, hindi mo kasalanan kung masyado kang gwapo. Napabuntong hininga siya. Nagpipigil na namang hindi sumigaw. Sorry naman. Yan naman ang naalaala kong sinabi ko eh. Sabi mo kanina, nirape mo ako. Tama ba ang rinig ko? Napakaseryosong tanong ni Echo. Tumango naman ako. Sorry na please. Hindi ko naman talaga sinasadya. Nagawin sa'yo yon. Nirape mo ako? Sa Bora. Kumunot ang kilay ni Echo. Paulit-ulit talaga. Tumango ako ulit. Kaya nga sorry na. Kaya ka nagsasorry. Kasi nirape mo ako. Yan din ang sinabi mo. Pinagsisisihan mo. Tumango na lang ako ulit. Akala ko nga, imagination ka lang eh. Pero di ba sabi mo nangyari talaga? Sorry na please. Bati na tayo. Pinagdoob ko pa mga palad kong parang nagdadasal. Please Echo, sorry na. Bigla naman itong tumawa. Di ba lagi ito nagpipigil ng ngiti? Pero ngayon, kung tumawa yung wagas. Yung totoo. Bipolar ba siya? Kanina lang super galit. Pero syempre ang sarap niyang tingnan na tumatawa. Kaya tumawa rin ako. Maya-maya pa, na-conscious ata siya. Kaya kunwaring naubo. Then, balik na naman sa pagiging seryoso ang mukha. Bakit ka tumatawa? Tanong ni Echo. Wala lang. Tumatawa ka kasi eh. Hindi ako tumawa, naubo lang ako. Dinay pa to. Sige na, hindi na. Ngumiti lang ako.
Maya-maya pa, nagsalita ulit siya. Walang nangyari sa Bora. Wala kang ginawa sa akin. Yun naman pala eh. Eh bakit nga ba ulit kami nag-aaway? Teka, what? Walang nangyari. Anong ibig mong sabihin, Eko? Walang nangyari. Pero di ba sabi mo kanina, napatigil ako. Paano ba naman? Pinintik niya ng mahina ang aking noo. Napahawak tuloy ako sa aking noo. Ikaw, Eko, bakit ka namimitik ang noo? Ngumiti na naman siya. Gustong gusto ko talaga ang kanyang smile. Sige na nga, pitikin na lang niya ako lagi. Basta lagi siyang ngingiti ha? Pinagnanasaan mo pala ako sa imagination mo. Nakangising sabi ni Eko. Nagtaka naman ako. Ha, sige na matulog ka na. Huwag mo nang isipin yung sa Bora. Bakit ang sweet naman niya? Bigla ngayon. Pabago-bago talaga. Lumakad na ako papunta sa aking kwarto. And since magkatabi lang halos ang kwarto namin, nakita ko pa siyang umiiling-iling at nakangiti pumasok sa kanyang kwarto. Iba yung kanyang smile. Hindi yung tipong makalaglag panty na killer smile. Hindi rin yung karaniwang ngiti na nakikita ko sa kanya. Yung ngiti niya kasi ngayon, parang may alam siya hindi ko alam.